Ngayon, tatalakayin natin ang common financials to avoid sa financial literacy. Sa common financial to avoid, ngayon kasi ang dami ng mga scam ang pwedeng mangyari o ang pwedeng maging victim, including teachers. So maraming klase ng scam and fraud like data breaches. So pag sinabi nating data breaches, ito yung mga ninanakaw yung mga personal information mo. Hindi natin ma-avoid ang scam, pero there are always ways para maprotektahan natin yung mga sarili natin laban sa mga fraud and scam. So, unahin natin yung phishing. So, ito yung mga scam na ginagamit yung mga pangalan gaya ng mga bangko and online shopping. So, ang gagawin nila is magsisend sila ng email o messages na may link. So, hindi dapat yun pwedeng pindutin kasi pwedeng ipunta ka sa ibang website which is makukuha nila yung mga personal na information and pwede nila tong gamitin para makakuha sila sa'yo ng pera. At pangalawa naman ay ang social media scams. Pag sinabi nating social media scams, ito din yung tumutukoy sa mga social media platforms kung saan yung mga scammers din is talamak nila tong ginagamit. Gaya na lamang ng kunwari is magpo-post sila or hihingi sila ng tulong kasi daw donation for charity. So, kailangan mong munang mag-research bago ka magbigay ng pera. Kasi minsan sinasabi lang nila ito, pero sa kanila din mismo, yung mga scammer is pansarili lang nila yon. Sa phone scam naman, ginagamit din to ng mga scammer para makapanloko. Sinasabi minsan na may utang ka daw, which is kahit wala ka namang utang. And isa sa laging ginagamit na panloloko ng mga scammer is ikaw daw is nanalo at kailangan mong magbayad ng ganito or magbigay mo na ng 1,000 or 3,000 para ibigay yung napanalunan mo, which is kailangan maging aware ka. Sa stolen credit card number naman is nangyayari kapag yung scammer is nakuha niya yung information ng credit card mo, gaya ng phishing and panghahack o paggamit ng mga skimming devices. So, ang skimming devices, ito yung maliit na card na nakakabit sa mga card reader, like ATM, na kapag in-slide yung card, is mababasa nila kung ano yung mga information doon sa card mo. For example is, bago mo gamitin yung ATM, tignan mo muna kung may kakaibang bagay na nakakabit sa card reader. So, pag may napansin kayo is, pwede nyo itong sabihin or ireklamo. Sa identity theft naman, ito yung ninanakaw yung kasarinlan mo or para makuha yung information mo. So, pag may gumamit niyan is, ibig sabihin is may information silang nakuha sa'yo, which is pwede silang magbukas ng mga account na gamit yung pangalan mo kahit na hindi naman ikaw yon or hindi ka aware na may gumagamit na pala ng mga account mo. So, dito naman is kung may tumawag, number 1, unahin natin ang number 1. Kung may tumawag o nag-text na hindi mo kilala at nagsabing nanalo ka ng 1 million, tapos hihingi sila ng pera para daw sa processing fee, is huwag magpadala. Marami pa rin kasing mga tao na nabibiktima dito, nasasabing nanalo ka at magbigay ka muna ng ganitong halaga para ibigay yung napanalunan mo, which is hindi dapat, lalo na't alam mo sa sarili mo na hindi ka naman nanalo. Number 2, kung may tumawag o nag-email na nagsasabing mula sa iyong bangko na hinihingi ang inyong account number o PIN number, huwag itong ibigay. Maaring ito kasi is panloloko para makuha yung mga pera mo. So, sa number 3 naman, kung nakatanggap ka ng email mula sa isang hindi kilalang tao na nagsasabing may problema sa card mo at kailangan mong mag-login, wag mo itong i-click. Ang mga link kasi na ito is pwedeng phishing, kung saan is makukuha nila yung information na hindi dapat nilang makuha galing sa'yo. So, sa number 4 is
which is ugali natin na tinatamad tayo minsan na hirapan yung password natin. Kasi usually, ang lagi natin ginagamit na password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is hindi dapat. Dapat gumamit ka ng mahirap na password para hindi agad mahulaan ng mga hacker yung password mo. So, sa number 5 naman, ang social security number natin kasi ay isa sa mahalagang personal information na hindi dapat ibinibigay sa kahit na sino. Lalo na kung ito ay hinihingi. Sa mga hindi kilalang email or website. So, kung may natanggap ka na email na nagsasabing ikaw ay kailangan magbigay ng social security na hindi mismo galing dun sa bangko na yon and hindi siya familiar, is wag nyong ibigay kasi personal information nito. So number 6, so dapat sa mga computer nyo is mag-download kayo ng antivirus or spyware. Protection kasi ito para proteksyonan yung mga computer nyo laban sa mga virus and hacker. Maaring kapag nag-install ka din ng antivirus and spyware, dapat is naka-enable siya and naka-auto-update feature para laging protected yung information mo. So, sa number 7 naman, kapag namili ka din ng online, siguraduhin pamilyar ka sa tindahan at may magandang reputasyon yung pinagbibilhan mo. Kasi kung hindi kilala yung website, na yon, pwede kang maloko. And kapag nag-online din kasi kayo, kailangan tinitignan nyo muna yung mga reviews kung ito ba ay legit, marami bang bumibili or wala bang maloloko. So, kailangan nyo ding mag-research. At pag alam nyo naman na hindi siya familiar na website, wag kayo doon bumili. So, sa number 8 naman, alam nyo ba yung mga pop-up windows sa mga messages or sa mga laptop nyo, which is hindi nyo rin dapat kayo na nagda-download ng mga attachment. Kasi pwedeng pasukan ito ng virus, lalo na sa mga free download. So, dapat is hindi kayo agad-agad nagda-download. So, sa number 9 naman, makikita mo na safe daw yung website kapag may lock doon sa taas. Pag nakita nyo yung lock doon sa tabi ng web address is safe daw yung gamitin kasi gumagamit siya ng encryption. So, dapat palagi daw pag nag-online shop ka, dapat daw palaging may HTTP and may lock. Kasi ibig sabihin, protected yung mga information na ginagamit mo or information na maibibigay mo is naka-safe. And also, magbasa kayo palagi ng privacy policy. Kasi mahalaga din na magbasa ng private policy kasi nakikita mo doon kung safe ba yung information or naalagaan ba yung information once na nagbigay ka doon ng mga or online shop ka doon sa shop na yon. Naman sa number 10, kung makatanggap ka ng tawag o email na humihingi ng donation para sa isang charity, is tignan nyo rin muna kung ito ba is legit na charity. Baka kasi galing lang yung sa scammer o gawa-gawa lang yun ng mga scammers or niloloko ka lang. Huwag magbigay agad hanggat hindi mo na-check kung legit ba yung charity na yon. Dapat is palagi kayong nagre-research. Mahalaga kasi na mag-research para maiwas kayo sa mga panloloko. So, huwag magtitiwala agad kasi marami na ngayon ang mga nagkalat na scammers and fraud.